Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. For today's video ang topic natin ay patungkol ito sa maisog rally sa Tacloban. Dahil nga binatikos ito ni dating Pangulong Duterte sa mismong syudad pa ni House Speaker Martin Romualdez, nanindigan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa hindi natuloy na maisog peace rally sa Tacloban City nitong May 25. Ang naturang aktibidad ay pangungunahan sana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't ang kanyang mga taga-suporta umalma nang ito'y maunsyami. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, lokal na pamahalaan ang nakatutok sa issue at may basehan kung bakit ito hindi natuloy taliwas sa mga akusasyon. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang Tingog Party List, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, no, na siyang, sa pagkakalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Sa ilang post sa social media, iba't ibang issue pa ang naungkat dahil sa nangyari. Pero paglilinaw ni Asidre, iba naman ito sa katotohanan. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before, sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko. Meron na nag-apply doon sa sa roadshow nung mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po. Ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun doon, bagat ang totoo ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment. At doon sa airport ay talagang matagal na, ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban. Sa ngayon, sa kabila ng mga issue, tiniyak naman ni Asidre na patuloy ang gagawing pagsiserbisyo ng Kamara, alinsunod na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kinutya rin ni Representatives Asidre ang sinasabi ng mga rallyista na kapayapaan sa kanilang mga aktibidad. Ipinaliwanag na mas madalas ang mga pagmumura at pag-atake kaysa kapayapaan at panalangin. Huwag naman sana gamitin ito na pamamaraan para bastusin ang ating mga iginagalang nating leader. Mas marami pa yatang mura ang mga naunang rally nila. Wala naman akong naririnig na panalangin, pahayag ng House Deputy Majority Leader. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. May nakapag-book na po as early as May 10 sa pagkakaalam ko, meron nang nag-apply doon sa roadshow ng mga heavy equipment, dagdag. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.